Are you working for the ICC, Mr. Chair? Hindi po, You are not. hindi po, Mr. Chairman. But you are connected with the ICC. Opo, by virtue of being the first to So, Mr. file. Chair. Yes. This man who used to be a part of the armed forces that should be a patriot in this country. Congressman Abante. Katulad din po ni Congressman Romy Acop, gusto ko ring sabihin ang ilan sa aking talambuhay. 1986, Mr. Chair, muntik nang bumagsak ang Pilipinas sa NPA. Mayroong 37,000 na armed NPA sa bansa. Merong 5 million na mass support ang NPA. That was 1986. Kinausap ko ang dating chief of staff, si FBR, upang ang aming grupo ay makipag-ugnay sa CRS upang labanan namin ang NPA saan man sila naroroon. Bilang isang religious leader, wala po kaming dalang armas. In fact, kami po ay nag-create ng grupo na ang tawag confrontational evangelism. Nang ibig sabihin nun, habang NPA ay naghahasik ng lagim sa mga bayan, kami naman ay nagtuturo ng Biblia at ng tunay na kalayaan sa bayan. Ako din po ang isa sa mga nag-suggest kay FBR nung araw na magtayo ng isang civilian force na magiging kasama ng armed forces. Naging pangulo po sa FBR. Kasama po ako doon. Naging konsyal ako ng Maynila. Andiyan po si Atty. Bebot Bello. Alam po niya na magkasama kami sa lakas nung araw. So tama po ang sinabi ni Congressman Acop, ni Congressman Ace Barbers, na lahat po tayo nagmamahal sa bayan. Kaya nga, Mr. Chair, gusto kong itanong sana dito kay Senator Trillanes if he is working for the ICC. Are you working for the ICC, Mr. Chair? Hindi po, You are not. hindi po, Mr. Chairman. But you are connected with the ICC. Opo, by virtue of being the first to So, Mr. to file. Chair. Yes. This man who used to be a part of the armed forces that should be a patriot in this country has been conniving with the ICC in this country. Now, we would like to have a balance here. Hindi po yung unfair tayo o bias tayo. Balanse lang tayo dito. Hindi natin dito inaakusahan ang sinumang personalidad. Issues. Kaya nga sinasabi ko sa ating former president, hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangan pumatay tayo ng 30,000 people sa war on drugs. Naniniwala po ako sa war on drugs, Mr. President. Suportado ko na ayaw natin ang bansang Pilipinas mahulog sa kuko ng mga drug pushers and drug lords. Ang nakakapagtaka lang, Mr. Chair, kung bakit kakaunti lang ang napapatay ng mga drug lords at drug traffickers at libo-libo ang napapatay ng mga drug pushers at daan-daan ang napapatay ng mga drug users. Huwag natin pag-usapan dito ang ideolohiya. Pag-usapan po natin dito kung paano natin pagagandahin ang bansang Pilipinas. Yan po ang pag-usapan natin dito, Mr. Chair. Maraming salamat po.